Abangan natin dito sa dalawang kupunan na makikita natin. Again, kung babalikan natin yung infinite keys to victory, yung creativity, at makikita natin sa magkabilang kupunan ngayon ang naipamalas yun. Oo, kumbaga nilabas na naman ang flex ni Few na Julian Mid. Isa siya sa mga naunang gumamit nito. Yeah. At ngayon, ipapakita na naman niya. I think the last time na nakita natin ito mula kay Few ay sa MSC pa. Kung saan nakaramdam din sila ng mga malupitang alpha mula kay Sekis na nilabas naman ngayon ni Kyle TC. Alam mo, speaking of pagbabalikan, nagbabalik din ang $1 million shotgun ni Super Marco. Kung maaalala natin, hindi ko napapakitin kung sino yung na-shotgun doon sa baba. Oo. Pero Wag alam na. niya na yun. Kilala nyo na yon. Basta yung sa may bandang bush sa baba na shotgun ni Marco para manalo ng isang malaking papremyo. $1 million shotgun is back. Yeah. At ayan na nga, medyo tahimik ang ating laro so far. Hindi kasing init ng kanina. Game 1 kung saan may pa-flicker play agad si Rene J. Mas nagiging tahimik kayo ng Team Aurora. Nakita kasi nila na nung game number 1, medyo tumaas ata ang aggressive power nila. At first blood, kagad para kay Demon Kite. In the next pa, si Kapitan Few, pero makakatakas with an enhanced sword. Wow, napakagandang play mula kay Demon Kite. Nakahanap agad ng kill, pero si Rene J ngayon ay humaharang naman kay Kyle Kizzy. Isa ito sa mga kapangyarihan talaga ng Hayabusa. No? Basta kumagat yung shadow, wala ka ng takas doon. Oo, napakahirap takasan talaga. Kasi, again, kakabit kasi sa katawan mo yun at mararamdaman mo talaga yung hirap at hapdi, lalo na kapag solo ka lang. Pero ang ginagawa naman dito ng Falcons AB Brin, nag-swing na kagad sila doon sa may top lane para nga naman mag-level 4 sabay-sabay. Flap TZ ay narito rin para lang maagang makalamang dito kay Edward. At sa akin ng mga hampas, ha? O, kumbaga, kitang-kita naman na nagre-ready na para sa pinakaunang objective ng larong ito, ang Falcons AP Bren. That's the first turtle na sisimulan na rin nila. Rene J magbibigay ng vision, motivational roar. Ang sabi niya, kaya nyo yan. At papasok na rin si Demon Kai! Yun na nga yung mga retribution na inaantay natin. Habang talo na ng totoong members sinimula sa Falcons AB Bren. At si Pew nakabawi din ng isa. Shadow kill mula kay Demon Kai. Ogren is down. Same with Kyle. In-next bata nila si Flap TC. Pero makunat lang talaga itong tiris na nito. Oh, mauna talaga yan si Flap, pero napakagandang pag-agaw mula kay Demon Kite. Shadow in, shadow out, at mahuhuha niya ang purple buff ng Falcons AP Bren. Napakagandang pagnakaw na rin. Agarang magkakaroon ng 1,000 lamang ang Aurora MLBB. Napaganda ng simula ng Aurora dito as compared to game number 1. May naging explosive sila nung early portions pero kasi napigilan kagad yun right after nung unang pagong ng laban. Pero ngayon, na sila ang nakasecure nito tapos nakuha pa sila ng 2 additional na kill. Masasabi ko na nasa magandang position sila dito pero ang ganda rin ang position ni Domeng. We're not placing to it. Wow. Layo muna si Super Marco at pwedeng i-freeze. Ayun na nga, hindi nila kuha yung yung siege minion. Gininaw na, nag-freeze na ng lane si Domeng at kinailangan na rin mag-flicker ni Super Marco ng napakaaga. Nakapag-BMI pero si Kyle naman ang nakakuha ng coin crab na yon. Balanse ang kapangyarihan muna dahil nando naman si Alpha para alagaan si Super Marco. Magiging safe ba ang kanyang pag-back? Punta tayo dito sa mid lane. Demon Kite naghahanap na naman. Okay, shadow kill na solo dito ni Kapitan Few! At killing spree na si Smiling Demon. Wow. Demon Kite 3-0-1. Halos lahat o lahat na ata ng mga napatay sa loob ng kupunan ng Aurora ay hawakan niya. And this is a really good start. Isa sa mga pinakamagandang panimula sa isang Hayabusa na kung titignan natin ang ating items ay mukhang papunta na sa Blade of the Heptasis. Oh, ano. Tsaka, kailangan tutukan natin dito si Edward doon na naka-Thunderbelt din. Habang lipad lang muna ang ginawa ni Ogun para lang makasurvive doon sa plano ng Team Aurora na kung saan aabangan natin kung yun ba ang gagawin ng Falcons and ng Aurora. At sakto-sakto, nandito na nga uli tayo sa loob ng Land of Dawn. Rene J nagbe-vision sa tatlo. 2-man knock-up to the Minoan Fury! Ay, tatlo ang tinamaan doon. Kasabay ng Dominator's Descent. Naku po, kailangan nilang matras kasi may knock-up na naman. Kyle TC mamamatay habang Blazing Duet mula kay The Next Standard. And Super Marco ay mamamatay. Tatlo ang tutumba. Wow, 1-8 team fight na nagmumula sa Aurora. Yung knock-up na nanggaling kay Edward, ang dami niyang na-cancel. Sa abilidad na yun at si Flap TC pa
ay babagsak. No, no, no. Yan ang sabi ni Rene J. Na solo yung shadow kill. At kanina pa natin hina-highlight yung shadow kill na yan eh. No, hindi ka pwedeng mag-isa. Kaya lang ang problema, tatlo kagad kasi yung tumumba sa Falcon Safety Brain. Siya lang inaatas para dumipensa doon. Pero ready na ata sila dito ha. Edward, tumalon-talon. Here comes the reset. Yung turtle ay nakuha na rin ng Aurora. Uy, sumama pa. Si Few ay mabubuhay. Kailangan niya matras dito habang si Edward ay pumasok na nga rin. Andun yung knock-up. Kahit di siya ililigtas ni Ogwen. Grabe yung action na pinapamala sa Team Aurora. 7 minutes pa lang, 6K na ang lamang ng Aurora at malaki lamang ito ng malaki at nakaka-farm si Doming ng napakatino. Yung item si Doming Mitch, isang bili na lang ay magkakaroon na siya ng tinatawag nating Trinity Beam. Oo nga, golden stuff na next. Neto! Pero bumalik pa! Bumalik pa si Demon Kite at godlike na si Smiling Demon. Yung pala yun, ganun pala maghayabusa yung mga pogi. Ay, Yung patalikod yung shadow na ginamit para pagkabalik, mas maangas tignan. pagkatapos nun hahawi pa, hindi mo natitignan yung bangkay eh, no? Hahawi ka na lang. Men, ibang klase ang ipinapamala sa Team Aurora dito. Specifically, itong si Demon Kite with 7-0-1 na KDA pre. Mainit to, mainit. Mainit. 7-0-1 ang jungler ng Aurora. At ang mako-confirm natin ngayon, tinitignan ko ang upuan ng Aurora. May banks si Demon Kite, may May banks. mahahawi. And kailangan talaga yun eh. Parang required na ata sa mga jungle ngayon, may banks eh. Oo, kung hindi banks, dapat kimpi cut. Oo, kaya baby banks. Si Casey kasi may baby banks eh. Pero Palikli lang. pero may isang off-meta build ngayon na gumagana eh. Ano yan? Kulot na jungler. Ay, oo nga Huwag pala. natin kakalimutan si Andoryu, ganyan din maghayabusa. Basta kulot eh. No? Maling maghayabusa. Magaling maghayabusa pero ang ganda rin na Oh, pinapabalas! yan naman! Ito na naman si Demon Kite. Naku po, nasolo. Na dalawa pala! Hindi sapat yung paghahati nila. Legendary na si Demon Kite. Grabe din kasi pumantom shuriken dito si Demon Kite, no? Usually mga isa o dalawa lang, pero dito parang nuot sa sarap eh. Point blank, 3 shuriken yung tatama sa'yo. Nako, ang hirap niyan. Pag nastakan ka pa naman ng 4 niyan, sigurado na sa'yo yung majority Oo. ng shadow kill na tatama dyan. Pero si Few ay nakita ni Edward, kaya lang makakaligtas muna pansamantala habang yung Lord ay buhay na rin. Ayan na nga, Lord, sinimulan ng Aurora MLBB. This is the first Lord of the game at malinis nilang itong masisecure. 3 turtle, pinakaunang Lord, Rene J sa harapan, pati yung purple ng Falcons AP Bren ay ninakaw pa rin ng Aurora. Wala talagang binigay ng libre, papi. Mahirap ito para sa Falcons Heavy Brem, pero hindi pa rin imposible. Nakita na natin na nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon ang Falcons AP Brem locally and internationally. Pero nagawan nila ng paraan. Ang kailangan nilang gawin dito ng Team Aurora ay siguro i-freeze yung lane. Huwag nang hayaan na magkaroon pa ng mga oportunidad ng Falcons AP Brem na makalabas doon sa sarili nilang mapa. Oh, at nakikita natin yun nga ang kanilang ginagawa. Limiting yung pwedeng puntahan ng Falcons AP Bren. Mukhang ma-isolate sa loob ng base ang mga bees habang nagmamarcha na ang Lord dito sa mid lane. Once again, this is a level 1 Lord. Wala pa namang pagdadamba na magaganap at meron pang ang aura na pumoprotekta dito sa mga inhibitor turrets. Pero ang tanong, magiging sapat nga ba ito para depensahan ang kristal ng Falcons AP Bren? Kailangan nila batin si Rene J dito. Available yung Flicker and yung Minoan's Fury habang si Black Easy umatras. Andun yung mga pagtalon mula kay Edward. Basag yung Torre sa may itaas at yung Lord ay masisecure na rin na mapatumba. Dito yung Falcons AP Bren habang si Oh, no! Few! Masosolo ni Few, Flicker out! Pero makakaalis din si Demon Kite with the Shadow and yung Minoan's Fury. Ito na kaya sinasabi ko pero sakto yung mga Winter Crown habang si Black Easy pupuruhan na rin talaga ng mga members dito ng Team Aurora. Ito na nga tayo nalalapit na magtatapos. Sheena down. Make it 4 pa nga ba? Pero masyado ng malayo at ang Team Aurora ang makakakuha ng game number 2. 11-minute game para sa